Na makahanap si Clea ng lakas ng loob, nagsalita siya ulit. I saw Tito Tristan's hand was inside the hem of my mom's dress. Patuloy niya kasasunod ng paghikbi. May kinakapa siya. Iyak niya sabay salyap kay Mateo. Jesus Christ! Bulong ni Mateo na warang sumakit ang ulo dahil sa sinabi niya. Anong hinahawakan niya ron, Tito? Di napigil ang tanong ni Clea. Gusto niyang ito ang magsabi kung malinaw na pagtataksil nga ba yan o hindi. Pero di na siya bata kaya alam niya na yon. Gusto lang niyang marinig dahil di yun tulad ng iniisip niya pero mukhang malabo yon. Clea, you do not ask me about that. Napatayo ito't namewang papatalikod sa kanya. You're an 18-year-old woman now and not a 6-year-old kid anymore. I guess you know that? Anito habang nakatalikod sa kanya. Napaiyak si Clea lalo nga dahil kumpirmado na nga niya. Gusto kong sabihin mo na hindi. Her voice shook. Ayoko marinig na nangabit ang mommy ko at sa mismong tito ko pa. Ayoko mawala ng respeto sa kanila. Ayoko maisip niloko niyong daddy ko habang nagpapakakuba yon na magtrabaho. Ayoko sana pero yes. Mabilis sa sagot ni Mateo kaya't napatigil si Clea at saka maraing pumikit. Kung anong iniisip mong kinakapa niya sa ilalim ng bestida ng mommy mo, yun na yun. Galit na harap ni Mateo sa kanya kaya napatulala siya. If your confession is true then you have to accept it that your mother cheated. Bumaba ang boses sa huling salitang sinabi. Nasanda ng pagnunok ng laway at panunulis ng labi. Parang kung anong biglang naisip ni Mateo na hindi ni Clea maarok. Napailing siya at saka umiyak muli. Kawawa naman ang daddy ko tapos ako nakakahiya ako. Ayaw nila sa akin dahil mommy ko si mommy. Haliparot daw ang mommy ko kaya't ayaw nila ako makita. At galit sila sa akin dahil sa kanya. Demonyo raw ako. I've been misplaced since then because she's a bad woman but somehow she's still my mom. I love her no matter what because she's been the best mom but she was wrong. Mali siya. Maling-mali siya. Humahagulhol si Clea ng iyak pero nalapitan ulit siya ni Mateo at saka pilit na tinayo. Stop crying. He just softly said and comforted her. Forgive her. She's dead. But I am not. Nakakahiya yun. Sasabihin nila ganun ang mommy ko? Ganun rin ang tingin nila sa akin. Narinig mo ba ang sinabi ni Tita Giselle na devil ako at anak ng demonya? She whips. Yes, I heard and that ugly woman is a bitch too. Sagot ni Mateo at parang gustong matawa kahit ang sama-sama na ng loob niya. And of course, you're not a demon. Kaagad pang dagdag ni Mateo. It doesn't mean that you're likely the same as your mother. Iba ka at iba siya. Siyang gumawa ng kapalaran niya at ikaw ang gumagawa ng sayo. Come on, Clea. Don't ever put yourself down just because of your mom's ignorance. She's not you though. You came from her womb. Matigas na sabi ni Mateo sa kanya. Di si Clea sumagot kaagad at saglit pinaroseso ang sinabi nito sa kanya. Others don't have the power to decide who you must become. You will be the one who have to choose who you want to be. You've got to remember that. He madly pronounced. Paulit-ulit humagod ang malalaking kamay nito sa ulo niya at pilit siyang kinakalma. Clea realized that he must be speaking for himself. Alam niya kasing parang wala itong katiting na pagsisisi kung ano man ito ngayon at parang ito lang sa isang taong pinag-aaralan muna ang lahat ng bagay bago magdesisyon at anuman ang kalalabasan noon, handa to sa lahat ng bagay. Tulad nga na sinabi nitong di rason ang sasabihin na nabigla lang kahit nakakasakit ng kapwa-tao. Lahat ng tao binigyan ng kakayang mag-isip to distinguish what is right from wrong and it's up to that person what to choose and where to stand, who to become. Ibig sabihin hindi rin rason na natukso lang ang dalawa kahit nagtaksil ang ina niya. Mas pinili noon na magtaksil dahil yun lang kagustuhan at hindi ulot lang ng kusino. And Mateo is somehow right. Kahit anong sabihin ng Tita Giselle niya, iba niya sa mommy niya. Masakit tanggapin ang ginawa nun sa kanila ng daddy niya at sa pamilya ng tito niya. Pero hindi pa rin magbabago ang katotohanan. Ina niya ang babaeng tinatawag na haliparot at kabit. Doon sa galing at kung titimbangin naman niya, naging napakabait na ina ng mommy niya. Pero kung ganun, ba't galit din ang Tito Tristan niya sa kanya? Kuminahal naman pala noon ang mommy niya. Tahimik lang si Clea ang umiiyak. Nalilito na siya. Wala naman makakasagot sa mga tanong niya kundi ang lalaking naging kalaguyan ng mommy niya. Pero kung di naman yan magsasalita, wala siyang magagawa. Pero hindi ba't karapatan naman niyang malaman ng totoo kahit nagana pa yung kasakit? Are you okay now? Can we go back inside the funeral chapel? Mateo asked after a while. Leave us for a moment. Biglang sagot ng lalaki ng boses ay pagmamayari ng Tito Tristan niya. Hindi si Clea lumingon sa likuran. Hinigpitan lang niya ang pagkakayakap kay Mateo at siniksik ang mukha sa may kilikili nito. What makes you think that I leave her here with you? Ganti naman ng binata sa lalaki pero isang buntong hininga ang narinig na galing sa tiyuhin. Kakausapin ko lang siya.
Malumani na sagot nun pero umiling si Clea. Kung ano man sasabihin ng Tito Tristan niya, gusto niyang marinig din yun ni Mateo. She doesn't want to talk to you privately. I can keep a distance but only a meter away or two, Mateo declared. At dumistansya ka pa. Sagot naman ng isa na parang ayaw na nandun ang binata para marinig ang usapan nila. Take it or leave it. He shrugged and she felt it. I'll take it. May magagawa ba ako sa kayabangan mo? Sabi ni Tristan sa ni Clea narinig ang hakbang noon papasok sa garden. I am just protecting her. Better be sure than sorry. Napatingala siya nang lumiwanag ang paligid dahil binuksan ng mga ilaw na nakakabit sa mga tali, and her eyes immediately seeked Mateo's face. Yumukutot sa ngumiti sa kanya ng kaunti. Pakiramdam ni Clea ang liit-liit na mga mata niya dahil sa pag-iyak. Go on, talk to him and clear up your mind, he told her very humbly. He's caging her face in his big palm and she feels so puny while standing in front of him. His eyes are weary and seem hurt too. Why? Kahit gusto niyang itanong, isinara na lang niya ang bibig. Baka naawa sa kanya si Mateo kaya't parang malungkot din ang mukha. Kanina lang nagsiselos yata siya dahil parang magkasama ito at ang ate Sani niya sa labas. Pero mukhang wala itong ginawa talaga kundi na nagarino lang. I'll just light up some cigarette over there. Turo nito sa isang steel bench na nasa ilang metro lang layo mula sa kinatatayuan nila. Tumango si Clea at alanganing ngumiti nang pakawalan siya. Saktan mo at babarilin kita, Mendez. Nakinabang ka na sa ina, pati bata tinatarantado mo pa. Have some shame, or at least if you have. Mateo mocked her to Tristan and pointed to the man too. Walang sagot ang lalaki nakapamulsa at masamang tingin lang ang pinukol na mag-umpisang maglakad papalayo si Mateo. Nihanda ni Clea ang sarili. Mas mabuting sampanan ng mapait na katotohanan kaysa mamuhay sa kalokohan at kasinungalingan. I'm sorry. Iyon ang narinig ni Mateo na unang salitang binitawan Tristan kay Clea kaya't mapang-uyama naging ngising niya sa sarili. Naupo siya sa patungan ng kamay nang upo ang bakal sa di kalayuan habang sinisindihan ang sigarilyo niya. He can't take his eyes away from her. The faith that he has for her quickly tripled as soon as he heard those things about Denise. Nung una na tameme siya at parang binuhusan ng yelo. Ano ang nangyari sa babaeng minahal niya at halos sinamba? Paano nakuhang magtaksel ang sariling asawa niya and now all the sufferings and the burdens are on Clea's shoulders? He will take them on his own if he only can, but he can't. He never imagined that the woman he had loved for years would turn so unfaithful. Clea has the right to blame her own mother and feel a bit of hatred. He truly understands, pero siya, pagkagulat ang nararamdaman kanina at walang sakit ng kalooban. He never minded if Tristan tasted what he had once tasted. He's only concerned about Clea. Parang gusto ni Mateo higupin ang lahat ng sakit na nararamdaman nito kanina at lahat ng pagkapahiya. Sino nga ba namang anak ang matutuwa na malaman na nagkaroon ng kabit ang sariling ina? Iyon ang isang malaking pagkakamali at katangahan. At ang di matitiis na resulta ay nakasakay na rin kayon kay Clea. Poor baby. Naniniwala si Mateo na ang kawalan ng atensyon o anuman di makatwirang dahilan para manloko ang isang babae o kahit lalaki. Di ni Mateo ginustong isang seryosong relasyon pagkatapos ng heartbreak na siyang dahilan kung ba't di niya lubos maunawaan na makatwirang pag-iisip tungkol sa panloloko ni Denise. Pwede niyang maintindihan kung sinasaktan niyo ng pisikal ni Vlad, pero base sa mga kwento at pagmamahal ni Clea sa lalaki, mabuting ama yon at asawa. And perhaps it's really Denise who had a problem. Too bad, my ex-love. Ngayon naiisip ni Mateo na baka nga mas pinili na ng Diyos na maghiwalay sila dahil kung siyang napapangasawa noon, siya rin na may sunong naipot sa ulo ngayon. He is not judging her but that's the ironic logical reasoning he can just truly express. He can decipher or maybe she fell out of love on Vlad. Pero di pa rin rason yun. Sana nagsabi nilang babae ng totoo at nakipaghiwalay na maayos sa asawa. Pero hindi nga ba't ugali nun na maglihim? Di nga ba't pinaglihim din nun sa kanya ang pagbubuntis kay Clea? Nakikipagtarik sa kanya kahit buntis na sa ibang lalaki. Hindi ba't kung hindi pa rin yun naglihi ay para na siyang tanga na walang kaalam-alam na nagdadalang taon na pala pero sumisiping sa kanya ng paulit-ulit? God, was she a deceiver? Di naman siguro mapanloko. Baka hiningi lang ng pagkakatong lokohin siya at sa huli, lokohin din ng kaisa-isang asawa? Si Clea hindi ganon. Binuga ni Mateo ang usok ng sigarilyo at matamang pinagmasdan ng dalawa sa may hindi kalayuan. Tahimik lang dalaga habang yakap ang sarili at nakikinig sa tiyuhin. Pasalamat ang lalaking yun dahil mabait ang dalaga. Kung hindi baka sigaw at insulto ang inabot nun. Clea is so calm and innocuous. Doon pa lang makikitang mabuti tong babae.
She has every reason to hate the man who's standing in front of her, but she chose to listen, though it's very hard for her. At a very young age, she's just so broad-minded. Mayat maya ang tingin nito sa kanya na para bang mawawala siya. Napayoko tuloy siya para itago ang ngiti. Parang kinabog ang harapan ni Mateo sa tiim ng titig nito sa kanya na para bang mawawala siya. Napayoko tuloy siya para itago ang ngiti. Parang kinabog ang harapan ni Mateo sa tiim ng titig nito sa kanya. Kinikilig pa yata siya. Sirang-sira ng sistema niya at di siya gago para maging tanga pa sa ganong klase ng pakiramdam. He is investing more than just a physical attraction toward her. He is inventing emotionally. Paano siya lalabas ng ganong sitwasyon ngayon kung di niya to basta-basta po pwedeng iwanan? He is to endure and ensure that he can control his emotion as well as his needs as a man of high libido. Yun ang ilang araw lumipas na wala siyang babaeng kinakama at wala siyang interes pa. Nakafocus siya kay Clea kahit na nga hindi niya sabing mas nasasarapan siya sa ginagawang trabaho niya kaysa magparao sa isang di niya kilalang babae na napupulot sa bar. And how about his body? May naiwan siyang babaeng militar na handang bumukaka anumang oras para parehas lang silang masarapan. Walang commitment involved doon at wala siyang pakialam kay Rogue. All that he knew was that they are enjoying an hour or two of having make love. But parang di niya matanggap na nagkakagusto siya kay Clea, pero may babaeng paulit-ulit ginagamit niya sa kampo. Palagi rin niyang nagte-text at paminsan-minsan tumatawag pero di niya pinapansin. Malinaw niyang sinabi wala siyang gusto kay Rogue at physical lang ang lahat. Pero ba't parang nakokonsensya siya? He is too dirty for Clea and she's too pure for him. And all his words are coming back to him now. He hates relationship and serious dating but he wants what's best for his pretty girl. Lahat handa ni Mateong gawin dahil ayaw niyang masaktan to, mapahamak at makitang umiiyak. At first it was because of her mother, but realizing it now, it was really more of Clea, not for Denise. Justice for his ex and security for Clea plus affection. Mateo Bustamante. Affection? Na-in-love na naman siya at parang di na naman niya matatakasan yun. Di naman sa takot kaya di siya nagkaroon ng girlfriend pagkatapos sa ina ng dalaga. Pero dahil yun sa wala siya nakitang pwedeng pamalit sa pwesto nun sa puso niya. And now there is? Is that what you want to say? Denise's daughter. Really? Her innocent daughter. Her frightened daughter? Her traumatized daughter. The girl who's afraid to stare at any man. Tanong ng kabilang parte ng isip ni Mateo. Nababaliw na naman siya. Para siyang tanga pero ano magagawa niya kung talagang tinatamaan na siya. Yes, and I'll make her understand that there's nothing to be afraid of and she will love every minute that she's going to spend with me. And how about your work? Your duty and your dignity? She's my only priority and I don't care about my dignity. Kanina lumabas si Mateo para manigarilyo at makontrol ang sarili dahil baka mahalikan niya ang dalagang natutulog sa tabi niya, sinundan siya ni Alessandra. Ibang-iba ang pakikiharap sa kanya ng babae, mapangakit ang mga ngiti, pero di niya pinansin. Umira lang naman ang pagiging snob at wala siyang pakialam kung ang babae pa ba ang saseryosohin ulit at dapat siya na ang unang magkakaroon ng interes. Pasadya pang kinapa ni Alessandra ang harapan niya nang makalapit iyon. Pero nanatili siyang nakatingin sa babae habang kumikibit siya ng sigarilyo. Oh God, I was right. You're so delicious. Sabi pa nun sa kanya. Aminado si Mateo, tumigas naman ang harap niya pero di siya ganon kaapektado. Inilis pa nga niyang kamay nito at nang marinig niyang pagtawag ni Clea sa kanya, ay agad niyang iniwan si Alessandra. Isang bahagi ng emosyon niya ang labis na naapektuhan mula nakilala niyang babae bilang anak ng kanyang dating kasintahan. Ngunit walang kinalaman yon kung anong nararamdaman niya para kay Clea ngayon. The girl is a good girl, the kind of personality of a woman that a guy must take seriously but yet he has to essentially analyze it. Di na siya 14 anyos so dapat magpadalos-dalos. Matanda na siya at dapat mag-isip na maayos at manimbang ng tama. He can't be wrong, not this time, not with Clea. May itatanong ka ba? Malumaning na tanong ng Tito Tristan ni Clea sa kanya. Tapos na yung magpaliwanag at pinakinggan ni Clea sa abot ng kanyang isip. Kahit umiiral ang emosyon niya, pinipigil niyang huwag sumbatan ng lalaki na kahit paano'y naging ama-amahan naman sa kanya. Kahit habang nagkukwento yon, abot sukdulan ng pakiramdam niya na nasusuka siya. Di niya malaman kung maniniwala ba siya na naghahanap ng pagmamahal ang mommy nang katulad sa first love noon. Halos perpekto na raw ang lalaki ayon sa kwento ng Tito Tristan niya. Alam na yon. Her mother did tell her once but she never elaborated. Minahal ng mommy niyang lalaki yon ng 3 taon pero sa kasiwang palad ay pinagpilitan ng mayamang ama ng lalaki. Nalayuan ng mommy niya ang taong iyon.
Kaya raw nabuntis at ang nakabuntis ay ang daddy niya. Napariwara raw ang buhay ng ina niya at hindi niya siya aakuin ng daddy niya dahil sa pagkarito. Kusinong ama kaagad nang sumaklolo ang Tito Tristan niya na siyang may gustong umako ng lahat dahil matagal na raw na may pagmamahal ang tiyuhin niya sa ina niya. Ang gulo. Wala akong gustong itanong. Ang sumasama ng loob ko kung alam mo lang, Tito. Hilam sa luhang sabi ni Clea. Ngayon, binuksan mo pa ang katotohanan na hindi ako inako ng daddy ko. Sino ba talaga ang ama ko sa inyong tatlo na lalaki na yon at ni daddy? Pinaglaruan niyo ako? Ganun ba talaga kalikot ang mommy ko para di malaman na si Vladimir talaga ang ama ko? Namimiyok siya sa pagbuhos ng kanyang iyak. Parang tinalikuran siya ng buong mundo sa mga oras na yon. Parang di ni Clea alam kung saan huhugutin ang sarili niya. Daig pa ang isang kabote na walang pinagmulan. Si Vlad ang ama mo. Wala kang dapat ipagduda roon. Mommy mo mismo nagsabi at napatunayan din yon ng isang DNA testing. DNA testing? Tumaas ang boses ni Clea sabay ng paglaki ng mata. It was needed. Namatay ang mama, hindi alaman tungkol sa lahat, Clea. Napilitan ako magalit sa'yo dahil ayoko mawala ng manang anak ko. Oras isumbong ako ni Giselle sa mama. Wala na akong perang makukuha pa. Para naman ang mga anak ko, kaya I'm sorry. Pero sa maniwala ka man o hindi, madalas kitang tingnan sa Manila. Para ano, Tito? Para asawahin mo rin? Clea. He warned her and broadened his eyes at her. Agad naman si Clea ang napayoko. Naman ang isip niya ay haka-haka, lumalabas na sa kanyang bibig. Parang napakadumi ng mga taong nakapalibot sa kanya at ngayon, litong-lito na siya. I'm sorry. Hingi niya ng paumanhin. Pero lang naman ang nagpapasaya sa tao, diba, Tito? Kaya mas pinili mo akong iwan kahit na minahal mo ang mommy ko para sa pera. Hiningi mo pa nga ang kalahati ng kabilihan ng manson na ipinagawa ng daddy, diba? Napahigpe si Clea at buong katatagan, tinignan sa mata ang kausap. Utos din po ba sa'yo ni Tita Giselle yon? Tumango si Tristan at malungkot na yumuko. Wala naman siyang pakialam sa pera. Ang iniisip niya kung paano siya nagawang saktan at pabayaan ng taong inaakala niyang unang tutulong sa kanya. She called it quits. When I almost died, after I committed suicide, when your mom left me to fix what she and Vlad had, I got so devastated. I felt like I used drug, which she only used for herself to forget. Di niya rin kasi nahanap sa akin ang pagmamahal na hinahanap niya sa lalaking una niyang minahal. And she found out that your dad was way lot better than who I am and what I could give. Parang masama pang loob niya nang sabihin yon.